chapter 27. So in verse 1, tong masabtan diha nga si Esau ang gusto, no, gitabiin mi sa ato mga kauban, ang gustos ni Isaac nga matagaan og blessing. In verse 2, mao ni pagpangandam na ni kay base unyag mamatay siya, di na niya mahatag ang blessing. So ato nakita dra in verse 3, mao ni gisugo niya kay hunter man ni si Esau, amo na maghunt og kuan kaning meat, no, deer nga iyang nagkuan man si kuan diri si Isaac, no, naa siya or kaning naa siya kuan ba kaning gusto siya mukaon ani. So gisugo siya para i-bless niya si Esau. So mao ni nga dunggan sa verse 6 ni Rebecca ang plano ni Isaac to Esau. Mao ni nahitabo nga gisultihan pud niya ang iyahang kamanghurang anak. Gitabi na sa atong kauban nga naay kani sila di naman ta ignorante ani kay ato naman tong nabasa sa kaning previous nga chapter nga sa Genesis 25 verse 8 nga si Esau mao ni si Esau paborito na siya ni Isaac. Love na niya. Kani si Jacob love ni sa iyang mother, paborito ni sa iyang mother. Mo na nga mao na sa mga matag pamilya na mo gyud nga atong makita nga naagi mas palangga, naagi ang usa ka bata adto sa papa, ang usa adto sa mama. Na siya mabasa nato sa Genesis 25, 27, 28 nga Isaac love Esau and Rebecca love Jacob. Ang kabaw na ta sa previous anak na natay idea. So mao ni ato makita gidiscuss diri nga naa say plano si Rebecca ug si Jacob silang duha. Nga iyang gi-influence si Jacob nga mao ni buhaton gidiscuss niya nga dapat ikaw maoy makadawat sa blessing. So mao ni buhaton nimo Jacob matud pa ni Rebecca nga kuha ato didtong verse 9, no, kuha didtong flock unya ihatag sa kuha kay iyahang i-cook nga ihatag sa imong father in verse 10 aron niyang kanon og i-bless ka niya. Mao na nga si Jacob na ay kahadlok sa verse 12 kuyawan siya kay mao lagi ni magbuhatag daotan kuyawan gid ta na gid tay pagduduha. Sa verse 13 mao na gi-influence gid ni Rebecca nga padayon na lang obey my voice. So si Jacob loyal siya siyang mama, iya sang gituman ang sugo siyang mama. So natuman gyud nakakuha siya meat, gihatag niya siyang mama, giluto siyang mama, gihatag niya sa iyang father. Og dinha na nagsugod ang pagpangilad na nila sa ilang plano. So gitabi ni sa tong kauban nga gipasulob og clothing ni Esau si Jacob gihatag siyang mama. Mao na nagsugod na ang kaning pagpangilad sa verse 16, 17 iyang gihatag. Mo na sa verse 18 mo na iyan ang giilad yang father. So doon na pagpamakak gibuhat diri si Isaac nga siya kuno si doon na pagpamakak si Jacob nga siya kuno si Esau. So tungos pagkabuta sa dili buta kaning pagkahanap nagmata tungos katigulangon na ni Isaac mo na nga wa na pud siya kakita. Nagtuo na pud siya nga iyang paborito ning anak. Mao ni sa verse 23 wa siya ka-discern nga si di man ni si Esau iyang love si kuan man ni si Jacob. Amo na nadayunan gyud niya hatag sa verse 27. Dayunan gyud niya pinaagis pagpamakak ani
ni Jacob kay gi-influence man siya siyang mama. Yang mama may nag-influence niya para makatuman gid si madawat gid ang blessing ni Jacob. So mao na nga 28, amo nakita nato nga gi-bless gid siya ni Isaac yang father. So si Jacob nakakuha sa blessings. Mao na dinhi sa makita nato dinhi sa verse 30 niadto si Esau ang story ingon siya siyang papa nga nagdala na siya o ingon si Isaac kinsa man ka ako si Esau o ingon si na shock diri ang papa na trembled in verse 33 uy di man to ikaw so nalinla de ko nga ila de ko ni Jacob so nahatag na hinuon so mao na nga si Esau perti niyang hilaka niya disappointed kay siya kay ang gisulti ni Isaac nga gideceive daw siya ni Jacob so ang birthright nakuha gyud so tuwa na dito ni Jacob ang blessings nahitabo naman ang blessings sa verse 37 mao na nga pertig yung sukuan ni kuan gyud ni Esau perti niyang sukua tungod sa iyang paghilak niya kay iyang blessings wa na noon ang iyang katungod nga siya may firstborn wa na hinuon siya matagai tungod sa pagpangilad ni Jacob so si Esau pati niyang suko amo na iyang patio ni si gaplano siya nga iyaning patio makita ni niya iyang manghod so mao na nga ang iyahang mother si Rebecca nangita sa paagi nga maproteksyonan niya anak mo na iyang gisugo nga adto didto sa iyahang adto ni Laban adto siyang brother to Haran in verse 43 so nakadagan gyud ni si Jacob nakaikyas gyud ni siya kay delikado ni siya pag makita ni siya ni Esau masiguro gyud mapatay maparehan ni Cain ug ni Abel nga si Abel gipatay ni Cain tungod sa kalagot tungod sa kasina so si Esau nasina man siya nalagod siya kay wa na hinuon siya blessings pero si Abraham niingon man din si Isaac niingon man nga naghatag man si Isaac dira og kuan nga wa na tay mabuhat dira sa verse 39 serve na lang ka sa imong brother hindi man siya ganahan na mo pertay gyud yang sukua sa verse 41 so mao na ang story simple ra mao na story so atong kuan og lesson ani simple ra sad ang lesson natay makuha ang lesson ani no is ang nahitabo ni Isaac dinhi naa siya spiritual blindness so unsa may pasabot ang spiritual blindness kani bitawng lack of knowledge ta sa pulong sa Ginoo mawad-an ta og kaning mawa ganing ato ang knowledge no kasayuran nato sa pulong sa Ginoo so mo ni ang nahitabo lack of knowledge unya na spiritual blindness mao man gud ni siya pag kita di man gud ang lesson ani ato makuha si Isaac tungod sa dili siya mindful sa mga pulong sa Ginoo susama ni Abraham sad ug ni matud pa si Smarlibic dili sila mindful sa pulong sa Ginoo ang resulta gyud sa usa ka tawo nga dili mindful butang ta sa atong panahon karon di ta magsigig basa dili ta kaning mag-meditate di ta mamalandog sa pulong sa Ginoo di ta mohatag og mga oras no pipila lang ka oras unta atong ihatag sa Ginoo kung naatay dako-dakong oras pwede nato hatag na siya usa ka oras taga-adlaw natay memorize natay paghinuklog no naatay pakig-istorya sa Ginoo pag-ampo di gyud nato tugutan nga wa gyud taan ang meditation nato sa Ginoo mulig-on ba ya ni atong mga pagtuo so kung wa taan na masusama ta sa gibuhat dinhi ni Isaac ako nakita mo ni siya gusto ipakat-on sa Ginoo nato nga di nato tugutan nga dili ta mo increase sa kahibalo dapat nga ang atong kahibalo no always active na siya diha sa atong unahuna pinaagi sa pagbasa taga-adlaw pamalandong
pag-ampo, pag-memorize og mga Bible verses kay kung wa gyud tay memorize dira bisag 5 na lang or 3 nga atong gibalik-balik taga adlaw, urot na lang atong usa ka adlaw no. Tay gibuhat ang kasagaran tao karong buhaton kanang sige tan-aw Facebook, tan-aw mga entertainment. Nya busy sad silang trabaho, silang pag-eskwela, wa na gyud sila makonect sa Ginoo. So ang word sa Ginoo mawa sa ilahang hunahuna. So sama ni Isaac nga nawa ang pulong sa Ginoo sa iyang hunahuna, physical naa siya'y kabuta, naa siya hanap nga pananaw, spiritual hanap sad kaayo ang iyang judgment, na clouded siya sa iyang emosyon, na clouded siya mo ni basta emosyon na ganito ang pairalon mo patigbabaw sa ato ang kinabuhi, gawas gining pagka idolatry na to kay kanira bang manubrata paghigugma sa ato mga anak ug sa atong pamilya nga mas labaw pa sa Ginoo, idolatry man na. So nahug ni diri idolatry silang duhang Rebecca nga mas gipairal nila ilahang emosyon mo na nga naay favoritism. Wa nila sunda unsa gyud plano sa Ginoo, no? Kay kani sila successor bini sila sa plano sa Ginoo ni Abraham. Successor bini si Isaac, mabasa nato sa mga previous chapter. Wa nila kaning wa sila magpag-grounded sa mga saad sa Ginoo sa diin gisaad naman na sa Ginoo gud nga kana si Jacob mao gina siya'y himuon sa Ginoo nga successor. Kay gitudlo naman na katong giingon ni Sis Merciel ganina nga si Jacob ang elder maoy mo serve sa younger. Ang eldest son mo serve sa younger. Gikuan naman na sa Ginoo. Gi-foretold naman na niya nga ang kanang imuhang duha ka anak tanawa sa Genesis 25 verse 21, and Isaac entreated the Lord for his wife because he was barren, and the Lord was entreated of him, and Rebekah his wife conceived. And verse 22 sa chapter 25 niya sa previous, and the child struggled together within her, and she said, if it be so, why I am thus. And she went to inquire of the Lord, and the Lord said unto her, two nations are in thy womb. So duha ka nation. The two manner of people shall be separated from thy bowels. The one people shall be stronger than other people. The elder shall serve the younger. So mao man ni plano sa Ginoo. Wa nila ni butang sa ilang hunahuna. Mao ni ang resulta, ang ilang gibuhat, ang ilahang paagi. Wa sila magdepende sa Ginoo, sa prophecy sa Ginoo, sa plano sa Ginoo nila gikan ni Abraham, ug sila mo'y succeed, si Isaac mo'y successor. Si Isaac wala niya giobey ang plano sa Ginoo. Instead, nagbuhat siya iyahang paagi, ni patigbabaw ang iyahang emosyon, ni patigbabaw ang iyahang pagkaunodnon. Mao ni nga si Isaac gabuhat og iyang paagi. So no wonder basta ang Ginoo dili nato saligan, di nato tuhuan, kay di ta ganahan maminaw, di ta ganahan magkat-on. Kanira bang di ta ganahan magkat-on, di ta ganahan mosalig sa Ginoo. Kay ang atong kaugalingon atong saligan, mao bitaw na ang tao di ganahan pulong sa Ginoo kay di siya ganahan mosalig. Di siya ganahan magtuon anang Biblia kay di siya mosalig. Asa man mosalig ang tao sa iyang kaugalingon. Kay moingon tag kaugalingon ang atong kasing-kasing mga motibo nato, tong mga kaugalingon nga mga wisdom atong thoughts. Nya unsa may gisultis Biblia about sa atong kasing-kasing malimbungon. So kung dili nato tugutan susama ni Isaac, wa niya tuguti nga iyahang i-obey ang
pulong sa Ginoo. Nag-doubt na hinuon siya sa pulong sa Ginoo. So mao ning nahitabo pag dili nato watay mindfulness sa mga pulong sa Ginoo, mo resulta gina siya ang doubt. Mo doubt gani ta sa pulong sa Ginoo, nagpasabot na di ta himasa. Mabitong giingon bitaw tong Romans ni Paul sa 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So kanang atong pagsalig sa pulong sa Ginoo, tungod na sa atong gipaminaw, nasabta nato. Kay sige tagpaminaw, atong gibasa, nasabta nato, nabutang sa atong unahuna ang kamatuoran, mao na siya rason nganong mituo ta. So kung dili ganita magsigig paminaw og wali sa pulong sa Ginoo, hutdo na to tibok semana way pagpaminaw. Sa usa ka adlaw hutdo na to ang 24 hours wa tay pagbasa, wa tay pagpamalandong, wa tay meditation, wa tay pagampo. Ang resulta na doubtful ta sa pulong sa Ginoo. Kay doubt man ta di ta mosalig. Di man ta mosalig, mo disobey ta sa iyang mga pulong. Buhat tag dautan, mo man ang mag-disobey ta, evil works, ungodliness. Mao ni nga ang tao sa kalibutan nga unbeliever, wala sila Ginoo, ang buhat ana dautan. Unsa man ilang sundon sa pagkamatarong nga ang ilang gisunod dili man pulong sa Ginoo. So ang ilang gisunod, ang ilang kaugalingon nga ang kaugalingon sa usa ka tawo dautan. Asa mabasa? Mark 7:21 hangtod sa 23. Ang tao napuno sa pagkabakakon. Tumawag na napuno sa pagpangilad, napuno sa pagpanglimbong, garbo, fornication, tanan, hugaw gunahuna, kasina, pagpatay, murder, adulteries, idolatry, pagigugmag mga butang, mga gamit, kwarta nga labaw pas Ginoo, pagtigom og mga bahandi, pagpangawat, pagkaibog sa mga butang, mga katawhan, pagpanglimbong, tanan, lasciviousness, evil eye, na mga daotang motibo, mao na evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Kani foolishness, morning taong di ganahang magkat-on. Badlungon kay masuko. Di gusto badlungon, di gusto sat, dili ganahan gayran. Iyaharang ko galingon ang ihang sundon, di maminaw. Mo nang pagkataong buang-buang. Mo nang buang-buang gud di mo tuo. Kung imong tudluan og pulong sa Ginoo. Ya, di ganahan magkat-on. Why desire sa pagkat-on sa pulong sa Ginoo mo na buang-buang. All these things, Mark 7:23 ni, all these things shall come within and defile the man. So mao ni ang nahitabo. Na I doubt si Isaac, mo na nga ang niresulta sa iyang kinabuhi, doon na siya paghigugma ni Esau. So sa iyang paghigugma ni Esau, buhat siya dautan. Kung wa lang ni siya mo disobey sa pulong sa Ginoo, di man niya planuhon ni si Esau, di man niya tawgon. Iya ba gitawag sa verse 1, no? Di man niya tawgon, iya sultihan sa kamatuoran nga ikaw, dili man ikaw maoy gipili sa Ginoo nga maoy i-bless, maoy successor sa blessings. Pero apil man ka sa blessing kay igsuon man mo, pero dili ikaw dili si Jacob mo'y mo serve nimo, ikaw mo'y mo serve ni Jacob. Kung iya lang ning gisultian pagkakamatuoran nga nas iyas pulong sa Ginoo, nga iya lang gi obey og misalig siya sa pulong sa Ginoo, iyang nag-mindful siya sa mga pulong sa Ginoo, wala na unta ning pagpangilad sa ni Rebecca. O di na unta po ni mangilad si Rebecca, dili na unta po ni mamakak si Jacob. Mao lagi ni pagka mo basta dili gani ta mutuo anang pulong sa Ginoo.
Musugod lagi ning buhat sa unod kaning pagpamakak, pagpangilad, kapungot, kasina, kasuya. Mao ni naay hatred si Jake no, nagkagubot na noon sila. Si Esau perti niyang laguta na ang emosyon gahilak. Si Rebecca nabalaka, nataranta. Mao ni consequence sa mga buhat sa unod. So nganong nahitabo man ni ang pagduha-duha, nganong nahitabo man ni ang pagkadautan, ang mga pag-disobey sa pulong sa Ginoo. Kuwang og pagkat-on sa mga pulong niya, kuwang og kasayuran. Basta makuwangan tas kahibalo, makuwangan ta sa knowledge kay wa tay basa-basag Biblia. Di gyud ta mosalig anang pulong sa Ginoo. Pero kung magsige gani tag basa, magsige tag libor aning gipulong sa Ginoo, di man sad sa ingon nga di na lang ta manarbaho, tagaan ginatog adlaw, basa ta sa usa ka adlaw o usa ka oras sa buntag, 30 minutos, kagabi sa dayong tog 30 minutos pod. O kung ingana lang unta, mulig-on na tong pagsalig, o iniglig-on sa tong pagsalig, di gyud ta mo daot sa pulong sa Ginoo. Okay, di man ta mo daot mosalig tas pulong sa Ginoo, dili ta mosalig sa ato ang kaugalingon. Kay kung saligan na gyud nato atong kaugalingon, mao ni mahitabo nato susama ni Isaac. Nagplano siya og daotan, imbis si Jacob ang gipili sa Ginoo, gusto niya ang iyahang eldest son. Kay naa siya'y mas love ni niya, o favoritism. So resulta ni pag-doubt sa pulong sa Ginoo, ni doubt man siya. Si Rebecca gi-influence niya si Jacob pagpamakak, pagpangilad. Si Jacob sad na influence pod na makak ug nangilad. Oh, so bad influence na hitabo. Dunay kapungot si Esau, hatred, gusto mo patay o buhat na sa unod, unsa may buhat sa unod? Ang tanang buhat sa unod, basta di nato saligan ang pulong sa Ginoo, di ta magkat-on. Ang taong di magkat-on, di man ginamusalig. Mo na nga ang buhat gyud sa taong dili grounded pulong sa Ginoo, unya wa man siya obedience, so lagi pag-ubi nga dili man siya grounded. Ang mahitabo gyud sa liga ng kaugalingon nya unsay buhat ana daotan nganuman. Galatians 5:19, now the works of the flesh, unsa ning unod? Kaning unod na to ikapan nato ang kuan. Lawas kung kamot mo na atong unod nya kasing-kasing sad nato. Now the works of the flesh are these manifest, this which are these: adultery, fornication, uncleanliness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies, envying, murderers, drunkenness, revilings. Nindot kini basahon sa Bisaya. Sumo ni buhat sa unod. Basta dili ta mosalig sa Ginoo. So kinahanglan gid ta mag-grounded ta sa pulong sa Ginoo. Ni lesson ani nga kinahanglan gid ta mag-grounded ta sa pulong sa Ginoo. Daghan pa man kaayo tag mga verses nga ipamatuod ani. Kay ang usa ka tawo nga dili siya mag-grounded sa Ginoo, mag-doubt siya sa pulong sa Ginoo. Ang mahitabo gyud ani no, mapuno ta sa ato ang kaugalingon nga paagi. Og atong napamatud-an sa Biblia nga ang tawo nga magbuot og iyaha, magbuhat-buhat og iyaha, di sa ganahan magpag-guide sa Ginoo. Wa na may lang gisulti ang Bible no, sayo na mamatay. Nganuman kay kanira bang tawo nga ang iyahang unod og iyang kasing-kasing mo gipalihok niya. Kay basta ang tao di mo salis Ginoo, anha ginapadung sa iyang kaugalingon kasing-kasing. Jeremiah 17:9. Basta ang mao man ang buhat sa mga unod, basta wala tay pulos Ginoo gisundan, mao na nga sayo ta mamatay. Sa grasya ang tawo nga buhat og daotan, Galatians 5:6-7, buhat sa buhat aning unod. Kung unsay atong gitanom, mo sa datong i-harvest. Makita nato sa mga tao karon nangamatay tungod wala may knowledge sa unsa lay gipangkaon. Sigarilyo,
druga, fornication, HIV, AIDS, o daghang kay mga sakit. Wala may pagkamatarong iyas Ginoo. Unsa may mugiya nila? Ang doktrina sa relihiyon nga dili makahatag og balaang espiritu nga makahunong sa buhat sa unod, mo na nga ang sundon ana nila ang ilahang kasing-kasing nga atong gidiscuss ganina nga punos pagkadamon ni kamaturan ang tawo makapaminaw ni igo gyud kay mao ni buhat sa taong dili grounded sa pulong sa Ginoo. Kita nga grounded tas pulong sa Ginoo, naa pa man gani ning mga kaning war nga nahitabo sa tuan na atay atras abante ganita kay kuyawan ta nga di ni maayo da kani pagkahagyong wa tay espiritus Ginoo. Wa tay espiritus Ginoo, wa ta maluwas ay na lang pagtuon anang Biblia kay di gyud ka kasabot. Muna nga kung wa pa ka maluwas karon, saligi ang dugo ni Kristo nga mao'y igo nga bayad sa atong mga sala. Aron ang Ginoo nga makakita sa imong kasing-kasing nga tinuod jud kang nisalig, tudlan kag balang espiritu ug mao nay motudlo nimo inigbasa nimo sa Biblia aron mapuno ka sa iyang mga pulong kung kanang buhat sa unod di na ka pangisog. Mamortify na, mamatay na kay depende sa atong nurture pod, depende sa atong disiplina. Choice man na nato. Gusto tang mag kinabuhing Diyos nun, wa tay lang buhaton, basa ta, mingon tag Diyos nun, ka naging obedience na sa word sa Ginoo. Kay mao lagi ang gingon, unsa lagi atong iubi kung wa tay kasayuran sa iyang pulong. Doubt ta paingon. So kana lang di lang nako gamitan og daghang bersikulo kay daghan man jud ko gilista nga verses pag pamatuod ana, kato lang highlight nako ako gigamit lang. Para nako murag dili na ngayon i-discuss pa nako tanang mga bersikulo pertig yung daghan ng verses ang gilista diri. May tungod aning disobedient, no, may tungod aning pagsalig sa tong kaugalingon kay atong saliga na nga to ang kaugalingon adto lagi ta mosalig sa tong kwarta, bahandi. Mga posisyon na tos kinabuhi sa kalibutan, mauwaw ra ba ta? Wa tay ranggo sa kalibutan. Importante no, ang tao nga dunay pagkamatarong, di gina niya ipasigarbo unsa iyahang nakabot sa kalibutan, pilay kwarta niya. Ang tinuod prosperity, nakaila kag tinuod Ginoo kay ang imong kalag inikamatay di na madtog impierno. Mo ni tinuod prosperity. Kadato puno ta sa pulong sa Ginoo, magunsa man ang daghan tag kwarta nya watay kasayuran sa pulong sa Ginoo, although nindot man jud ang kwarta, no? Pero kung naatay kasayuran sa pulong sa Ginoo niya daghan tag kwarta, di man nato saliga tong kwarta. Di pud namo atong kalipay kanang kwarta. Ang kalipay nato pulong sa Ginoo. Mabitaw dili ta mohunong pagtuon kay di ta mosalig sa tong kwarta. No, bisan pag millionaire na ka dinha, nya nakaila ka Ginoo, di gyud ka malipay ani imong kwarta. Bisan pag kumpleto ka gamit diha, di ka malipay ana ngano man. Ang imong paglaom buwa sa butang naa sa pulong sa Ginoo. In hope of eternal life which God cannot lie promised before the world began. Titus 1:2. So lahi raning tao nga wa kaila Ginoo niya daghang kwarta atom salig dito siyang kwarta mo ni kamatay niya bisagot doon pa niya tanang bahandi, positions kalibutan, tigumon pa niya tanan niyang kwarta kamatay niya di na mo kuyog yang gamit. Bili na sugba na dos impierno, way katapusang paghilak didto. Kani ra bang Bible, di ra ba ni mamakak daghanang taong ni doubts Biblia sa katapusang panahon niingon ra gyud tinuod din Biblia pero tuwa na sa impierno, walay katapusan, walay second chance. Ug daghan sa mga tao sa pisikal lang nga bahin, niya pa sila kaingon tinuod gyud ang pulong Ginoo no. Pero tuwa na sa ospital 50-50 na. Di na kapangalagad Ginoo. Right na. So mo nay kamatuoran nga dapat natong tan-ahon. Ang kamatuoran nagsulti na daan so ngano man ato gyud mo balik tas kalibutan, nagsulti na naa na tay gaib. Jesus is the way, the truth, and the life. Siya na ang dalan, pamaagi, kinabuhi, o kamatuoran nga nung adto pamanggid ta, musalig pamanggid ta sa tong kaugalingon o pudlo aning kalibutan. Nga naa namang kamatuoran. Amen. Mao ni atong tun-an ang kamatuoran, di ta magtuon og bakak. Amen.
Kay kung natay ka matuuran, dali ra kay takitas bakak. Wa gay tay ka matuuran sa pulong ni Jesus Christ. Sobra pas ilad mahitabo na to. Na. No? So, importante na ata aning pagpaminaw pirmi. Tinga bitaw ko no nga ang atong istorya diri makapalipay man nato, makapuno ni sa atong spiritual knowledge. Pero wa may ganahan mga pil. Siguro maigo gid sila kay ang ilang buhat puro man kadautan, wa man sila pag-ubis pulos Ginoo. Pag di kita maubis pulos Ginoo na ata sa kalibutan, igo gid ta ni. Right Kaya ang yun. Ginoo supak man sa kalibutan. Love not the Amen. world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Oh, Father is not in yun. him. Sa may gisulti sa 1 John chapter Mhm. 2 verse 15. So Lag- ang Ginoo nya ingon pa sa James 4:4 ang mahigugmag makig-amigo ning kalibutan kaaway sa Ginoo. Wise Oh. Ginoo. Na nga kung mahigugmag kitag kalibutan na atong mga pangandoy diri, di gyud ta ganahan ning Bible kay sukmagon man ta ditso. Sumbag ni Pagkanaon Dritso. man ta ditso aning Biblia. No, Mao mao jud na na. nga kung ang ato ging kasing-kasing naa sa kalibutan, ikaw gi unang naigo gyud. Mao gyud. Di man kay ikay una, kitang tanan. Igo gyud ta pag mo simang ta, mo balik ta sa mga kaibog aning kalibutan. Importante gyud no, number 1 luwas gyud ta. No, kay naman ta Amen. espiritu sa Ginoo, naman siya kaning pag-grieve ba, kaning Ephesians chapter 2:30, konbiktaron man gyud ta sa espiritu sa Ginoo. So naa gyud tay pagkahadlok buhat og sala. Pero mao lagi pag wa tay grounded sa pulong sa Ginoo, di ta rooted, dali ra kay ta bitaron sa unod. Bisan pagluwas ta. Mao na nga ingon sa Ephesians chapter 6:15, 16 nga redeeming the time because the days are evil. Be filled with the Spirit. Pagpapuno sa pulong sa Ginoo niya. Colossians 3:5, patya ang unod, mortify the flesh. Pinaagi sa pagpanurture sa mga pulong taga-adlaw. Mao lagi na pagpaminaw gwali. Ako ning isulti na sa balik. Pagpaminaw gwali, taga-adlaw, hatag gitag oras ana. Pag-ampo, pagbasa, pag-meditate. Kana pag naagi ta always ana niya appeal tag fellowship every week. Naa ganitang 5 makwakwaan gyud natong buhat sa unod. Nya natay kaning ika-6 natay pag-share sa gospel, natay ministry gyud. Di man ta pirmi pero naagi tay oras nga igahin sa ministry. Kanang unom pag imo nang buhaton, ato nang buhaton, malimitan gyud ang buhat sa unod. Amen. Lagi tinuod na. Okay, so salamat ta sa mga pulong sa Ginoo nga nagbadlong gyud nato no. Kita nga nagtabi ta appeal gyud ta, di ta moingon nga ikaw day wa day kay appeal tang tanan no kay gisulti naman sa pulong sa Ginoo nga wa man gyud usa natong matarong. Pinaagi ra gyud sa grasya sa Ginoo kita nga luwas. So salamat ta nakapadayon ta, naka-appeal pud ta no, wa ta makaundang. So atong iampo matag usa nga makatubo pa gyud ta sa ato ang pag-study sa mga pulong sa Ginoo. So ang grasya sa Ginoo anytime pwedeng tapuson. Ang atong kinabuhi way pili, bata tiguang masakiton dili, tapuson sana siya. Kay naamang gyud tay gitawag og appointed time of death. Hebrews 9:27. So wala tay lain pang lauman no, ang eternal life nga atong gisaligan nga siguro ug kani laging makapangalagad das Ginoo kay run biya ni, race ni. Race dagan kay usa makadaog naagi usa nga makadaog. Nay usang kadaog. Nga makadaog nga sakto sa dagdoktrina. So gamay na tag panahon sa kinabuhi nato always gyud ang moingon gamay na tag di ta maglaom pa nga moabtan patag 2025, 2026 di na ta. Live as if this would be the last day. Karon na. Kay kung moingon ta makamata ta og maaw kaning adlaw mo ginisiguro nako kay nakamata ko ugma wa pa ko kabaw. Kay ang ugma wa man makamata ba ta, buhi ba ta, disgrasya ta, takabaw ana. Mao na nga di na ta maglaom pa nga maabtan tag sunod tuig. Ato nang hunahon ang karon lang. Di ta siguro mawa nga buhi pa. Di ta kay tanaw na tong palibot daghan na kay nangamatay.
Matingalan ta kabata pa to niya namatay na ug kato ato silingan namatay na. So di gyud ta maglaom gyud ang atong lauman karon nga nakamata ta karon nga naa ta buhaton nato unsay sakto nga gitudlo sa Ginoo. Amen. Tinuod yun. Amen. Salamat ta. So Sige, so ako mubo ra no kay actually wala man gyud kay ni doktrinan, more on kuan na gyud ni siya. Sige history sa saunang panahon ba sa blessing sa Ginoo dira sa pamilya ni Jacob. Kaya lang ko sa verse 34 to 36. 27, 34 to 36. And when Esau heard the words of his father, he cried with a great and exceeding bitter cry, and said unto his father, Bless me, even me also, my father. And he said, Thy brother came with subtlety, and hath taken away thy blessing. And he said, Is not he rightly named Jacob? For he hath supplanted me these 2 times, took away my birthright, and behold, now he hath taken away my blessing. And he said, Hast thou not reserved a blessing for me? So makita na to diri. Actually, na-explain naman gid sa atong kaigsuonan, no? Kaning story of Jacob deceiving his father Isaac, in which accomplice pod iyang mama kay una sa lugar iyang mama man gyud mo'y nagpasimulo ani. So he was to receive a blessing instead of his brother Esau. Pero nakita man po na nato no sa previous natong study sa Genesis chapter 26 na the elders shall serve the younger, and that sa katong niagi sad nakita pod nato that Esau has sold his birthright for a meat. However, ang paagi lang yun anis makita nato is through deception and also na ay favoritism dira sa ilahang family. Makita lang yun nato na ang kaning pagpangilad or deception atong ginatawag is anaa gyud siya consequence. So in this passage, Esau realizes that Jacob has deceived their father Isaac to receive the blessing that rightfully belonged to him as a firstborn. However, nawala na iyang heir as firstborn because iyan na nagibaligya, no? So atubangan sa Ginoo is dili na gyud siya kay iya namang gitnaanay transfer ba sa iyahang pagkamaguwang dito kang Jacob sa matas Ginoo. Because kipuli ni siya, wala kawang ra niya iyang pagkamaguwang, kipuli ni niya sa meat lang. So this, Esau expressed anguish or naguol siya sa sitwasyon. Unya, out of that, nasuko siya kay nawala ang iyang pagka-birthright, ang iyang pagkamaguwang at the same time, nawala pod ang blessing na para unta sa iyaha. So muna, Esau laments na naagyo ni Jacob ang tanan, so he has felt betrayed. So bisag kinsa sad no sa ingani na sitwasyon, makaingon man sa tanon na dili gyud siya maayo and unfair ang situation. At first, of course, justified ra to kay iya mangibaligya ng iyang birthright for just a meat. That was impulsive na decision sa iyaha, dili siya maayo. Ang ikaduha lang gyud ani is that deception gyud siya. So it's not a good example. However, makita nato unsay consequence no sa mga panghitabo. So anay conflict dira sa relation, naguba ilang family. So at the same time, Jacob have to flee and go to Rebecca's brother, Laban, to be safety. So makita nato na dili gyud maayo ang consequence aning mangilad ta or dishonest ta. Sa ilang panahon lang gyud is that although nahitabo to na manggoy divine intervention sa ang Ginoo. So makita nato bisan man nahitabo to siya, however the blessing continues na sa seed ni Abraham through Jacob kana there will be many nations no, or all the nations will be blessed. Kay nagpadayon man na siya ang blessing. So makita pod nato diri na klaro gyud ang lesson diri sa book sa Genesis
chapter 27 na importante gyud na sa kinabuhi nato, although wala nay divine intervention ang Ginoo sa karong panahon na, pero clearly it gives us a lesson no na sa atong pagpangalagad sa Ginoo kailangan honesta, because anaa gyud consequence, we will reap what we will sow, and it is important na kung kita ato manggod na siyang gi-represent ang Ginoo sa atong kinabuhi. Natawag tag Christian, so stay called Christian, I am nothing without Christ. So sa to pa sa atong kinabuhi dapat ma-display ang honesty, ma-display ang pagkamatarong dira sa Ginoo. Kay kung wala maggiklaro ang ato ang pagkakristohanon sa atong kinabuhi, then of course ato manggong gidaot gyud ang Ginoo. Because sa uban makaingon man na sila good na wala ta nagtinarong sa atong pagpangalagad, so how will they believe no in God, where in fact sa atong kinabuhi wa nila makita na naa gyud ang Dios naglihok sa atong kinabuhi. So we should be good examples no sa ato ang pagpangalagad na magsubay ta dira sa pulong sa Dios, kay pwede man na no ana atay daghang kaalam diri sa pulong sa Ginoo, however wala na to gi-apply sa ato ang kinabuhi. It is important na truthful ta sa atong gistorya, and also i-avoid yun nato na mag-deceive ta dira sa uban, kay dili man na siya maayo no atubangan sa Ginoo. So we are not to please men, but we are to please God. And importante sa jud sa mga Kristohanon, if ever na may mga gamayng arguments or mga misunderstandings, it is important to na naagid siya reconciliation. So let not the sun go down upon your wrath. Kay importante ana is ang giingon ba gyud sa Bible is that although ang measurement sa tao no niingon sila na thou shall not kill, however if anaa kay pagdumot sa imong kasing-kasing, imo na siyang gipatay sa imong kasing-kasing. So sa kaning kinabuhing Kristohanon dili gyud siya lalim no, but kailangan man gud nato i-display ang light or ipakita nato ang light dira sa uban. Kaya kaning book diri sa Genesis, kaning history na atong gitun-an, dili man ni siya para atoa, but this will serve as an example no. Kung unsa may mga nangasayop sa mga tao sa una, dili na to sundon. It will serve as a guide sa atoa kung unsay mahitabo, unsay consequence kung ang tao dili siya mahimong matinud-anon. Even sad sa atong pagpangalagad. So kani siya, anaa gini siya na tagaan lang ta nila og highlight na unsa gi sitwasyon sa usa ka tawo no, kung mangilad siya na at the same time gusto siyang mopatay, unsay consequence sa iyang kinabuhi. So of course, ang gusto ra gyud sa Ginoo na manginabuhi tag matarong na dili mautro unta ba ang mga nahitabo sa una, and that this would serve as a guide to us that we will move forward and to do what's right atubangan sa Ginoo. So kana no mubo lang gyud ako kay gabi naman sad unya na-explain na pud sa ato ang mga kaigsuonan ang tanan, kay kani gyud siya history lang gyud ni siya para makaibaw tano asa gyud gikan tanan, and that dili na gyud mautro sa karong panahon ng mga nahitabo sa una. So kana all glory and honor, praises belongs to God. Amen. 35 o 36. Dayon 39, 40. Yun ana ra ako. Diri ko 36. 35. Miingon siya diri og siya miingon ang imong igsuon mianhi nga may limbong og nakakuha sa imong panalangin. Atong makita ni diri sa verse no, kay kini si Kuan sa chapter 1 lang sa verse 1 sa 27 nahalap manggod ni si Kuan Isaac. Nahalap ni siya. So nasa mga gisugo sa iyang duha ka anak. Ang usa ra gani yung gisugo si Iso, no? Karon kining iyang mga sugo
gilimbungan siya ni Jacob tungod sa ni Rebecca. So mao nga niingon siya diri og siya miingon ang imong igsuon mianhi nga may limbong. Mao ni siya og nakakuha sa imong panalangin. Og sa 36 og siya miingon dili ba siya saktong ginganlan og Jacob kay siya namintaha kanako nining duha kay gayon siya miilog sa akong katungod sa pagkahimugso og tan-awa karon siya miilog sa akong panalangin og siya miingon wala ka ba'y gitagana nga panalangin alang kanako. Kini si Iso nasuko ni siya. Kay gilimbungan man ang iyang amahan. Sa ubang mga sa chapter gani nga sa mga verse nga uban ani purting lagutag yun ani ni Iso ba nga limbungan man. Gilimbungan siya bisan si yang papa si Isaac nalimbungan ni Jacob tungod kay isugo man siya ni Rebecca. Doon na tayo mga aral ani no sa 34 tinuod ni diha si Iso nakadungog sa mga pulong siyang amahan siya misinggit kay nasuko gid siya maayo ni singgit siya sa kalagot no lisod man niya nitiyabaw siya ug miingon ngadto siyang amahan panalangini ako bisan ako usab o akong amahan gusto sad siya nga tagaan sa siya panalangin ni Isaac tungod kay nakuha naman ang mga pagsalig ni Juan dito niilog man si Jacob tungod ni Rebecca no ang mga sulti bitaw ani no makita nimo diri nga dunay mga panaglimbong aron makuha ang kana murabag aron makuha ang gahom ang panalangin no kay ang gisugo yun ani ni Isaac nga pakuhaon og pagkaon niya Mintras buhi pa siya, kaniman si Iso kinamagulangan niyang anak, wa man niya sugua si Jacob. Wa niya gisugo. Mao nga napungot og maayo kini si Iso kay gitrayduran siya siyang igsuon. No sa atong kinabuhi no dunay mga pagkinabuhi nato nga ingon ani ba nga sistema nga dunay mo traidor sa atoa. No dunay mga dili maayong mga pagsulti nga dili yun sakto nya kining pagpamintaha no kining pagpamintaha namintaha man ni si Kuan kinsay ngalan aning si Jacob namintaha siya sa iyang igsuon kay wa man siya sugua ang gisugo gyud ni Isaac ang iyang kinamagwangang anak kumbaga murag paborito niya no pero si Rebecca ang paborito niya si Jacob mo si Jacob mo niya si Israel makita na nato ni sa sunod nga mga Kuan chapter no sa 28 nindot na kayo ang ilang mga kalihukan kananang nana diri makita nimo ang mga katong 12 tribes sa Benjamin nana diri sila Ruben si Levi nana sila no nindot ni siya mga pagtulunan bay nato kay wa bay ta kahibaw sa nangaging kapanahunan unsang atong mga pagtulunan ining mga katawhan nga una pa kanato no daghan day kayong mga kanabang mga sistema nga dili maayo sa ilang kinabuhi ni Abraham ngadto na ni Sarah nganhi na ning iyang mga anak no si Isaac si Jacob daghan na kayo si Iso daghan na tong makatunan na sa atong pagbasa kay kini lang niingon nga nahimugso giilog ko no matod pa there is a verse 36 ang mga panalangin ni Isaac dito arin ta niya ihatag ikuan ni Iso pero nailad man siya ni Jacob kay ngano man nagsugo man ang iyang inahan kay niingon man siya diri og si Iso miingon 38 o sa 37 og si Isaac mitubag og miingon ngadto ni Iso tan-awa ako mihimo kaniya nga imong agalon og ang tanan niyang mga igsuon akong gihatag ngadto kaniya aron mahimong mga sulugoon ug pinaagi sa trigo ug bino ako mibuhi kaniya ug unsa ang akong buhaton nganha kanimo akong anak daghan siyang gihimo nasa siya gibuhat si Isaac sa iyahang anak nga si Iso unya gikahatag sa niya naghimo siya og mga kasabutan pod
dini ining iyang anak nga si Iso. Mao iyang gisulti diri. Mahimong mga sulugoon og pinaagi sa trigo ug bino. Pagkaon man ning trigo ug mga bino, ako mibuhi kaniya ug unsa ang akong buhaton nganha kanimo akong anak. Mao iyang gisulti, no? Apan si Iso miingon gyud. Ug si Iso miingon ngadto sa iyang amahan, ikaw ba adunay usa lamang ka panalangin? Akong amahan, panalangini ako bisan ako usab o akong amahan. Og si Iso mipatugbaw sa iyang tingog ug mihilak. Mao ning nihilak siya maayo si Iso ani tungod kay kadtong panalangin lagi nga gihatag sa iyang amahan ni Jacob nga dapat adto sa iya. Pero ang kini mabasa nato sa mga chapter ba o astaning mga kuan dinhi karon atong gipangbasa diri hangtod 46 man ni. Kanang nakoy nakita gyud diri nga si Jacob mao gyud ang nahatagan sa daghang panalangin kay kang Iso. Daghang panalangin si Jacob ani kay ang Ginoo nag-uban ra gihapon kaniya, wala man ingon nga wa siya ubani. Iubanan gyud siya bisan pa man sa dunay mga limbong niya nga gihimo tungod si ang inahan nga si Rebecca, no? Duna gyapon siya daghang mga panalangin tungod ni sa iyahang mga kaliwat ni Abraham, iyang anak, no? Daghang kayong panalangin si Jacob. Kay mabasa ni nimo diri sa katapusan nga mga verse diri, no? Makita nimo nga si Iso nagdumot gyud sa iyang igsuon nga si Jacob. Nagdumot man siya tungod sa gibuhat ni Jacob sa iyang amahan nga murabag giilad tungod sa ni Rebecca. Kung makita nimo si Rebecca dunay kasayuran kay siya may nagsugo. Nagsugo man si Rebecca nga kuha isa ko dito kay akong lutuan ning imong amahan. Nga gisulutan siya og mga suot nga kang Iso nga balhiboon. No? Nasuko man ganis Isaac ani. Nasuko siya sa mga verse nga ato nga mabasa. Kay daghan man ni nga verse, ako lang ni siyang kuan bitaw gilaktod nako kay daghan kaayo nga mga kuan makita nimo diri nga buhi pas Isaac. Gusto siya nga ang iyahang anak dili gyud mga sawa og lain adto ra gyapon dito sa magkuha dito sa parente sa iyahang inahan. Dili siya musugot nga adto sa Kanaan, ari gyud diri sa panadaran adto niya pakuhaon si Isaac. No, unya daghang kay kag ma-learn aning mga gisulti karon diri. Mo nga kita sa atong kinabuhi sad sa mga ingon ani nato nga pagkinabuhi ba dinhi sa kalibutan na ay daghang kapalpakan sad sa atong kinabuhi kay kani gani sila nga mga katawhan daghan man ni sila, daghan ni tibok kalibutan na ni, lukop na ni sila kung ato ning basahon ang mga chapter sa sunod nga mga chapter daghan na kaayo nga mga entrante sa kaliwat ni Abraham. Unya ang mga panalangin naagyod sa ilang mga kaliwat. Kay mo may gisaad sa Ginoo, ang Ginoo kung imong tan-awon, wa gyud mausab kaniadto karon. Bisan pa man sa paglimbong ni Isaac, ni Rebecca sa iyang gibuhat, no? Nga ang iyang anak gani iyang gisugo, pubertikan si Iso, si Jacob gyud iyang gipalangga. Nabasa na ako ni diri sa Romans 9 nga ang magulang moalagad sa manghod. Nakoy nakita diri sa kuan kining sa chapter 9 sa Romans 9 ako'y nakita dito, no? Mao nga kining tanan nga gisulti ining Biblia ang atong gibasa karon sa panahon nila ni Abraham, ni Jacob, nila ni Rebecca, daghan namang entrante kay kini si Jacob nakaasawa man ni siya, no? Sa sunod nga chapter nang asawa ni si Leah ug si Raquel. Naana ni diri sa sunod nga chapter, nindot ni siya makita nimo ang gahom sa Ginoo sa matag usa kanila nga maoy hinungdan sa ilang mga gipangbuhat apan ang Ginoo wala gyud mo biya nila. So sa atong kinabuhi physical pa man gud ni. Physical man ni nga pagkinabuhi nila nga duna gid ay tao nga
bisag unsa ka maayo, igsuon ra gani na niya, silang duha igsuon, pero doon nagyoy makita nimo nga kanabang mga kinaiya nga dili makasinabot sa ato sa bitaw karong panahon. Bisag Kristohanon ka pa, di man ta makasabot. Labi na gyud dili sakto ang doktrina, di gyud ta magkauyon. Di gyud magkauyon. Oh, kang ikaw usa ka Christian ang imong doctrine wa mapares ning atoa, naay panagbingkil man na paglalis. Oh, labi na sa imong mga kaigsuonan. Ang igsuon nimong unbeliever, di gyud magkauyon. Ang ikaw nga naluwas ug ang wa maluwas, doon nagyoy mga panaglalis. Akan di gani sila kini silang mga tawhana. Perte gyud ang Ginoo ani, wa mo biya nila. Sa iyang mga ginikanan. Sa iyang inahan, si amahan, sila si Abraham, kani mga anak naman Antod nanay mga apo, daghan na kaayo ni sila. Pero doon nagyapoy panagbingkil nganuman, wa man sila magkasinabot. Kumbaga, wa magkasinabot sa ilahang mga gipangbuhat. Kay si Rebecca, naglimbong, gisugo ang inahan, ang anak, gisugo niya. Nahadlok man gani ni si ini iyang anak si Jacob, nahadlok, dili siya, mubuhat. Kay base matunglo siya. Apan unsa may giingon Rebecca, niingon siya nga ang tanang tunglo ari nako. Di makita nimo nga kining si Isaac og si Iso nagdumot ang maguwang tungod ni Jacob sa mga gibuhat. Wa man kay bawo si Iso nga ang hinungdan mao niyang inahan. Nga giubertikan siya sugo ni Isaac. So makita nimo nga ang atong mga kinabuhi dinis kalibutan karon nga panahon sa grasya, dili mahitabo nga walay mga panaglalis na agyod. Kay kini sila nakita man ni nato nga doon yung mga pagsinupakay, pagsupak, di magkauyon. So nasad na nato karong panahon sa grasya nga di ta magkauyon. Bisan sa atong mga ingon ani nga mga pagtulunan. Kaya hinira ba itong pagtulon, pilar kita kabuok. Kaya daghang di kauyon. Balik-balik lagi kog sulti. Na ako'y igsuon, sultihan talang mo tinuod. Murag nasuko sa akong mga gipang sulti. Tungod kay ang akong sulti, grabe kay kong sulti dili siya kauyon. Tungod kay ang espiritu nga dautan masuko gyud og makadungog sa saktong mga pagtulunan. Masuko sila. Awag do ko'y labot og masuko sa atong mga wali nga ingon ani. Nindot ba kitag mga exhortation aning atong mga Bible fellowship. No? Nadungog nila, kang Mercel, kang Maribek, nagdungog nila tanan ng atong mga wali. Angton dunay nagsuko, nagyaw-yaw. No? Lisoda, sama rani nga dunay nasuko si Iso, nasuko si Iso, nahiubos dito siyang amahan, o nangaigod siya mga panalangin. Ang panalangin nga gusto ni Iso, nga pareha gid unta kang Jacob. Pero makita nimo diri si Jacob gyud kay mao man ni ang Jacob nga nahimong Israel. Muna karong nailugar diyang Israel. Nya karon nagkagubot. Na kay gubot na sila daan, tanawa gud gubot sila. Tungod kay kini si Jacob daghan kaay ni siya. Murag naduhay asawa ani. No, naduhay ang asawa. Kung imong basahon ning mga chapter nga uban ani, mabasa nimo ni mao nga sa atong kinabuhi gyud kailangan ta nga karong panahon sa grasya maglig-on ta sa atong mga baruganan aron dili ta mapaling-paling pod sa atong mga pagtulunan. Bisan pa man kining atong gibasa karon dili man ni para sa ato kay Israel gyud ni siya nga mga pagtulunan. Kita nako ni diri unsa ang sistema. Dili man ni panahon sa grasya kay ang grasya karon kini sa una man ni nga mga pagtulunan naagyo mga panagbingkil sila. Ang inahan, niyang anak, kay ubos, ingon ana ba? So, mausad ta, karon panahon na. Doon natin kay ubos, doon natin kapungot, ingon ana ba? Mga bingkil sa matag pamilya. Labi na gyud kung ang imong pamilya, dili gyud Kristohanon, dili parehas nimo. Naagyo mga kalihukan nga dili maayo. Kay dunay panaglalis. Lisod kaayo ang atong kinabuhing Kristohanon bitaw no, lisod baya dili ba ni basta-basta atong Kristohanon daghang magbantay nato, daghang musaway,
daghan lagi kaayo tang makitaan nga dili maayo ang ilang pananaw nato. Aw kita sa di sad maayo atong nakit-an nila. Ingon ana ra murag vice versa ba. Pero kitang nagtuon ining Biblia, do na tay mga kaalam na nga gihatag kanato ang balaang espiritu. Mo man nimo tudlo gyud Right. nato. Ako agree gyud ko nga ang balaang espiritu mo magtudlo nato. Musugot ba ta ining unod-non o dili? No? Musugot ba ta pirmi sa unod o dili? Ato bang patuyangan ang atong unod? Dili oy. Kay naamay mo grave. Mag-uulbaya ng atong kalag, atong espiritu. Natay basihanan na Ephesians 4:30. Ayaw pasuba ang balaang espiritu sa Dios. Kay pinaagi ni ana, gisilyuhan ka sa adlaw sa pagtubos. Unsa naman ta ana? No? Ato gyud nang makita. Mo bitaw nga usahay kita dili ta makapugong, no? Dili ta makapugong sa atong pagkaunod nun ba? Naagyod makatabi tag dili maayo. Mao man na kay dili bang gyud ta perfect pagyud ining kalibutan natong gipuy-an kanya pamantas atong unod nun nga kinabuhi. Di gyud pwede. Makahimo gyud ta pero paningkamutan nato nga ang tanan natong mga kabuhatan matag adlaw kabalo gyud ta. Oh, kay naman kay konsensya kabalo gyud ka bisag wa pa gay ta maluwas natay konsensya. Karon pa kaha nga naluwas na ta, kailangan gyud ta og kanang sakto ba kining kaalam sa Ginoo di ni kabayrag kwarta. Para nako di kabayrag kwarta ako nangandoy ko aning kaalam nga masabtan pagyud nako ang mga pulong sa Dios samtang buhi pa ko di pa ko mamatay. Oo, mao ni akong gusto gyud nga buhaton gyud ba. Ya kining pagsulwining, kining pagsulti, pagsangyaw. Oo, sama ganiha nay nangutana. Unsa naman pud ning imong gisangyaw, ma'am? Pulong gyapon ni Ginoo basaha. Basahan ni. Ako yung giingnan, makaingon ko malipay ko sa tao nga nay mangutana, ingon ana ba daghang mga pangutana. So, ang ngayon gyud ta nga sa atong kinabuhing Kristohanon, kinahanglan ta nga kuan kanang patyo nato ang atong mga unod nun ba. Kinaluwas naman ta. Og di nato patyo ning atong unod nun, sigihan lang nato nig panindot. Aw, alaot kay ta. O alaot kay ta kay ang Ginoo nagakasuko man gihapon nato. Masuko man yung Ginoo. Nabasa na ko sa GC, masuko gid ang Ginoo. Magbuhat ta pirmig sala na kay balo na gyud ta nga kontra niya ng mga buhat nga dautan. Di gyud siya gusto. Oh, adi ta mosunod anang ubang mga Kristohanon nga bisan og Christian sila dahil nay kaipon-ipon mga fornication no. Forbidang paitas kinabuhi nila. Dili gid maayo. Di ta mosunod ana. So gibadlong ta sa pulong sa Ginoo, labi na gyud sa ato gyud ba nga pagtulunan sa kang Paul, mao nga always kong pasalamat sa atong pagtulunan Roma to Pilimon kay naa gyud diya ang grabing badlong ni Paul sa mga katawhan sa Korinto, no? 1 Corinthians, 2 Corinthians, purtig yung daghana. Adi ta mosunod atong 1 Corinthians 6:9 ug 10. Dili na ta ana katong sa Romans 1:28 nga to 30 unsa man tong gipangsulti. Aw hunong naman ta ana, wa na ta ana, dili na ta. Tungod kay kita nakabaton ta og kaluwasan na. Kay kung naluwas na ta di nato bitaw gamiton ang atong flesh para lang sa mga dautan nga mga buhat. Nalansang naman ta uban ni Kristo. Oh. Naay mga bersikulo nato ana. Dili na ta pwede nga mo buhat ta pinaagi sa Holy Spirit. Nalansang na ba ta ngadto sa cross. Gitubos na ta. Magkinabuhi ta nga iya sa Ginoo. Ungtana nagkinabuhi ba ta diha sa Ginoo? Oh. Are you living for God o sa imong kaugalingon na lang? Ining kalibutan atong gipuy-an dili na gyud ta ana. Muhunong na gyud ta mga igsuon sa mga buhat nga dautan kay kabalo gyud ta nga ang buhat sa unod muni magpatigbabaw gani nato perting alauta ginato kanunay no suko yung Ginoo. No kitang nangaluwas muhunong ta sa mga dautan natong mga kanabang atong hunahuna no. Kuan dag-on ta sunahuna kining hunahuna natong dili maayo. Mukalit ra ba nig sulod sa atong hunahuna sa atong mga hunahuna kun ta mobasa og pulong sa Ginoo. Kailangan ta ana niya ang kaalam gyud sa Ginoo ba moy angay nato ang unsa may mahimong bunga nimo
Unsa may mahimong bunga nimo sa imong pagkakristohanon kung ikaw ni balik kag pabadlong, balik ka sa dating pagtulunan. Watay Mao na. bunga, watay bunga way ayo na. No. Way ayo nang watay bunga. Kay muratag natulog lang tagihapon ana. Unod Oh, mo'y bunga. kinahanglan nga natay bunga. Mamunga ta ba? Unsa but pasabot anang mamunga? Doon na tay mga kalag nga madala nga to sa gingarian sa Ginoo. Bawat isa nato kung makadala tag kalag bisag usa ka buok mamakpak ang langit, malipay ang Ginoo, munay atong korona. Ang korona nato kining naatay nasulwini nga kalag unya maluwas na siya, ni kamatay nato doon natay reward nga tos Ginoo kanang mga kalag nga atong gipanghatagan og mga trucks nasultihan nato unya nitoo sila nigkamatay nila adto sila uban sa Ginoo magkita ta didto so nindot kaayo naagyud tay korona nga sakto mo bitang kinahanglan ta nga mamunga dita para sa anang uban ro nga 20 na katuig 30 katuig ang bunga palpak no pagarpar lang kayo ang wali ala siging wali bisag asa pangutana unsa may gibuhat kana laging giingong sinner's prayer wa na gyud lisoda ana oy mao nga ako sa kanunay ko magpasalamat sa Ginoo sa atong mga Bible study nga ako makakat-on no di ta mag isip og mga unsa-unsa pa tama tong giingon sa atong magwawali nga wa man mag-ingon ang Ginoo nga hala tibok adlaw na lang gikadiyang basa wa gyud magsulti wa po ko kabasa diri tagaan nato lang og higayon yun. Ana. Wa man mag-ingon ang Bible nga ako maning nabasa yun ang Bible no Genesis to Revelation no malimot na lang yung kusuban wa mag-ingon nga hala tibok adlaw ka na lang yun basa wa gyud magsulti ang giingon niya nga unaha lang ko kadtong seek ye first sa kingdom gospel to pero ato man to gyapong makuha. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. 6:33. Ato tong mga makuha na to nga unsa gyud ang gisulti sa Ginoo kanato. Israel program to pero kailangan ta ato nga atong matino, atong maklaro unsa ang gisulti sa Ginoo. Kaya wa man ta inas Ginoo nga oy ikaw Rosita, tibok adlaw ka lang diha pagbasa ay na lang paglihok. Di man sad pwede kay muhikay man tag atong pagkaon mo trabaho man ta aron ta makakaon magunsa man ta dili oy do na tay panahon bisag usa ka oras agree ko ana usa ka oras tungas oras nga di na to malimtan ang pagkaon sa atong kalag matag adlaw Right. atong kalag di na to pagkanon no di to pagkanon natos pulong sa Ginoo. Mao nga kita magkinabuhi ta diha sa Ginoo dili sa atong unodnon nga pagkinabuhi. Mao na ako masulti no sa atong mga Bible study karon. Makaingon ko kanindot sa mga pulong sa Ginoo, no? Mintras buhi pa ko makakaya pa ko basa-basa, magbasa ra gyapon gyud ko. Nya magsangyaw ko kay mao ni akong gusto sa akong kinabuhi hangtod na pa ko'y kinabuhi, magsangyaw gyud ko. Kay ngano mao man ni akong gusto. Ang akong kinabuhi, ako ning gitugyan sa Ginoo. Mamatay man ko o mabuhi, unsa man, no? Maabtan ko inigbalik niya, muna akong kalipay sa akong kinabuhi nga Kristohanon. Mabuhi pag yun ko, makapangalagad pa ko niya. Kining pagsangyaw yun, face to face nga pagsangyaw, mo ni pinaka the best nga, kuan ba, buhat nato. Na kining pagtuon, pagpaminaw, maminaw sa mga wali, daghan kang makuha sa mga wali, oy, kung maminaw lang yun ta. Mag-interesta, pagbasa, maminaw, no? Magbasa, maminaw, unya, magsangyaw, anindot kaayo atong kinabuhi. Dili ta ingon nga maburing ta, dagang mga tao ron maingong maburing ta aning klase sa pagtulunan. Di man ka maburing ani, kaya wala lagi kainas Ginoo nga, tibok adlaw ka din na, Mirsil, magsige lang ka din na, og basa. Wag yun mag-ingon. Ang gisulti nga unaha lang ko, mo yung gisulti, no? Mo nga pasalamat ko sa Ginoo ning kagabiho no. Ang mga pulong sa Ginoo kung atong basahon nindot kaayo para lang nako. Nindutan man ko ani kay matag adlaw man ko mobasa. Tungod lagi kay ako nakaibalo ko sa akong kinabuhi nga Kristohanon ug ang akong kalag pakanon gyud ako sa pulong sa Dios. Mo na ako ang giisip kanunay sa akong
kinabuhi matag adlaw hangtod gabi. Kay una-hunaon lang nako, ni katog nako di nako kamata. Unsa pa may mahitabo? Mo bitang dit na makigugma ning mga butang sa kalibutan oy. Perti na to makapaningkamot gyud taman sa ginhawa. Mo kontento na lang tag unsay naa kanya may atong mabasa diri. Kontento ra gyud ta unsay naa nato matag adlaw sa atong kinabuhi. Kaya nakasabot man ta sa iyang mga pulong, no? Nya akong pasalamatan ng Ginoo ning kagabhion. Akong ibalik ang tanang dungog ug himaya ngadto sa buhi nga Dios nga atong manluluwas. Amen. Ari lang ko sa kuan sa akong nasabtan lang pod sa aning Genesis 27 no makita na nato ang ilang pag-deceive ni Esau, ni Rebecca. So kasabot man gyud si Rebecca. So kaning ilang pagpamakak, so ilahan ning kabubuton. Pero na propesiya naman gud ni siya sa Ginoo gud dito sa Genesis 25 sa verse 23 nga nasulti naman gud nga nag-istorya naman gud ang Ginoo kay Rebecca sa mahitabo nga naagod ang pagkuan ba, ang paglimbong. So kani siya kabubuton sa Ginoo no, kay kabalo man ta si Jacob gud ang magdala sa Israel. So sa ilahang pagpamakak naagod ang consequence. So mao po na karon kung mamakak gud ang tao, mag-iya gud og suffer sa iyahang usay gitanom sa pagpamakak aning pulong sa Ginoo. So ari ko diri sa verse 11, mao man nag-explain naman gud ni Rebecca nga giunsa niya pag-alalay si Jacob ba para ma-deceive yun para malimbungan yun si Isaac, para ma-bless si Jacob, una mamatay si Isaac sa verse 10. And sa verse 11, and Jacob said to Rebekah his mother, behold, Esau my brother is hairy man, and I am a smooth man. Verse 12, I my father peradventure will fail me, and I shall seem to him a deceiver, and I shall bring a curse upon me, and not a blessing. So mo naman nigingon ni Rebecca nga ang sumpa dili mapadulong kay Jacob kundi iyang maangkon mo nang gi-advise ni Rebecca kay Jacob nga sunod sa iyang instruction. So mo ni sa verse 14 ug 15, 16 nga giunsa ang pagpamaagi sa pag-deceive nila kay Isaac. Mo ni nga sa 14 at siya yumaon at dinala sa kanyang ina at ang gumawa ang kanyang ina na masarap na pagkain na ibibig ng kanyang ama. So si Rebecca man gyud ang naggabuhat gid tanan ba. So sa verse 15 at kinuha ni Rebecca ang mainam na damit na Esau na kanyang anak na panganay na nasa kanya sa bahay at isinuot kay Jacob na kanyang bunsong anak. Sa 16 at ang mga balat ng mga anak ng kambing ay binalot sa kanyang mga kamay at sa kinis ng kanyang liig. So moong gina nga kumbaga sa general appearance, kailangan makapitanan ni kuan ni Jacob kung usa ang kuan ni Esau. So dito na nagsugod ang paglimbong dito la kay kay Esau. So makita man gyud nato nga ang parents, si Rebecca ug si Isaac naagay sila'y favoritism. Paborito gyud ni Abraham si Esau, Rebecca Jacob. So diri kung na-explain kung madunggan nato tong preaching sa Genesis 20:25 klaro naman kaayo. Kani siya will po ni siya sa Ginoo pero dili na siya apply karon nga kung mamakak ta will sa Ginoo lahi siya karon dili ta angay mamakak sa pulong sa Ginoo kay napatay kuan ba napatay kamatayan napay impyerno. So diri gyud nato makita nga nakuha gyud ni Jacob ang blessing na para kay Esau kay ilang og gipanangkamutan. So na-explain naman ni Mama Sita. So mao ni karon ba nga sa sama ra po sa gibuhat nila ba nga ang gisunod nila ba ang ilahang kabubuton sama sa gibuhat ni Sarah nga di wala siya mituo nga tagaag-anak sila ba ni Abraham mao to nga si Rebecca iyang Right. gikuan iyang gikumbinsi si Abraham nga mo sex dito sa iyahang katulong nga si Agar. So mabasa man nato dito nga naagoy consequence. So mao po ni kita sa ato sa ato ang kinabuhi karon no nga kita 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 tanan bakakon gud ta pero kung kita nga naluwas na gud ta sa grasya kailangan manginabuhi tang righteous sa atubangan sa Ginoo dili lang sa karon mag-righteous ta karon kay naay nakadungog o naabay nakakita pa laing tawo nagkukunwari kita mag-righteous sa atubangan sa Ginoo kay
labay na kita ang nagdala sa pulong sa Ginoo. So maglugos jud og sunod ang tawo ba, maglugos pud kag buhat para sa ministry sa Ginoo kay ang unod ug ang spiritual dili man gyud na magkasinabot kung mangibabaw pud ang ato ang flesh. So ang kuan lang gyud ang ma-learn lang gyud nato ani is maginabuhi gyud tag matarong. Dili lang nato di naa man gyud ang kasipyatan, ay labi na ang kaning pag-Bible study kailangan lang gyud faithful ta ba na gyud tay pag-ubi sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, pag-attend sa Bible study kay dili man gyud siya malikayan. Bisag ako dili po ko perpekto na manginabuhi diri sa UAE no, naa gyud ang kasipyatan, ang purpose lang gyud no nga perminti kong moapil para maglig-on pa ko sa espirituhanong panginabuhi para makapadali Right. po ko sa ako ang unsay obligasyon nako diri sa pagpangalagad sa pag-Bible study kay na-experience po nako na nga wa ko'y gana magtudlo, wa ko'y gana mag-share og gospel o sa online kay nagpatuyang sa kalibutan, ang akong utok napuno sa kalibutan. So nindot gyud kayo ang kalibutan pero dili maghatag og nato og kanang kalinaw sa panginabuhi nato sa matag adlaw. Ang maghatag ra gyud ang mao ra gyud ni ang pulong sa Ginoo, which is the words of God nga naghatag og eternal life nga mao nga kahangturan na. Ang kalibutan temporary ra gyud siya. So makita man gyud nato diri nga sa unang panahon hangtod karon nagod ang pagka-covetousness sa tao hangtod karon. Mo na nga ang tao nga wala gyud saktong doktrina, makita gud ang iyahang lifestyle no nga murag gubot pa sa lukot ang iyang panginabuhi kay tungod dili sakto ang iyahang panginabuhi. Kay dili po sakto ang instruction sa iyahang unsa may doktrina iyang gitun-an karon. So mao ra na akong nasabtan nako ani no kay mao ra may ni sa dito sa Genesis 25 kung gipaminaw lang tug balik dito. So klaro naman kaayo. So ako na ning nabasa ning ubang chapter sunod-sunod nindot na kaayo siya no ang panghitabo. So mao ra na akong ika-share og glory and praises belong to God. Amen. O ari ko sa kuan ang 41 kani pagdumot naman ni Iso ni Jacob og si Iso midumot ni Jacob tungod sa panalangin nga sa diin ang iyang amahan nagpanalangin kaniya og si Iso miingon diha sa iyang kasing-kasing ang mga adlaw sa pagbangutan alang sa akong amahan naduol na unya ako mopatay o sa akong igsuon nga si Jacob. Nganong mingon man ani tungod manggod na sa gibuhat nila ni Rebecca nga gusto manggod ni si Isaac nga kay halap naman siya tiguang na siya niya di na siya kakita unya gusto unya hapit na siya mamatay kuno gingnan niya si Esau nga pakitaon siya o padtuon siya dito sa iyang umahan dalhan ang imong mga hiniggapan tanan og pagdakop dito og lagsaw o sana og ipaluto niya maayo ka ng lami jud mo na giingon unya kay si Rebecca nakadungog man sa ingon ana kay ang panalangin kuno nga hapit na siya matay makuha ni Iso niya di man gusto si Rebecca nga si Iso ray mapanalanginan iya sang gidaya diri si Isaac nga iyang asawa ayang bana gusto man yan si Jacob ang makakuha sa panalangin mo to naghimo sila dautan dili maayo ilad man to iilad nila dili mao tong ilang gibuhat ilad sila ilang giilad ang looy ang kadtong si Isaac kay giilad nila kay di naman taon kakita mo tong naghimo sila ilang nga pamagi mo tong hasta mga dili maong mga papaagi para gyud makuha ang panalangin mo tong ang napalanginan si Jacob mo nandiri sa suko kayo si kuning Iso ni Jacob kay siya may panalanginan imbes adtong taniya di pwedeng gisukuan niya gusto unya kay ang tiguang ang ilang amahan di naman magdugay hapit na mamatay mo nang suko kayo kung sa mitabo sa iyang amahan mo patay gid sa gigsuon unang diri sa sa 42 og kining mga pulongan ni Iso nga iyang
kinamagulangan nga anak isugilon ngadto ni Rebecca. Isugilan si Rebecca ug siya mipadala og mipatawag ni Jacob nga iyang kinamanghuran nga anak ug miingon ngadto kaniya tanawa ang imong igsuon nga si Iso mahitungod kanimo nagadasig sa iyang kaugalingon nga nagatingwa pagpapatay kanimo. Oh, na problema na si Rebecca noon ron mo nang gipatawag gid niya si Isaac. Mo na pag-abot diri sa kuan kay gipatawag man kay nagdumot naman gyud kay gusto man gyud ni si Iso nga makabaton siya og panalangin unya kay didto naman ni Isaac di dako siya dito na ni Jacob di dako na siya kaayog kuan kanang pagdumot gusto na niya patyon yang manghod nandun diri sa 13 no ang 43 busa karon anak ko dingnan ni Rebecca tumana ang akong tingog og tindog mulayas ikaw ngadto nilaban ang akong igsuon nga harto sa anak sa haran. Muna agiyan nang gitambagan ang iyang anak nga si Jacob nga pinlangga manguna niya ni Rebecca si Jacob kay naamang gina ang kada kanang magtiayo naamang gina yung mga palangga bitaw no may pinalabi ba nga mga anak nga gusto gid niya nga munay maka Right. panaanin. Noon na. Muna labi ni kuan ni Rebecca. Muna sa panahon nga gipalayas na ni Rebecca noon si Jacob paadto si Jacob paingon dito sa Haran sa iyang igsuon ug magpabilin siya dito dari sa 44 ug magpabilin uban kaniya sa pipila ka adlaw magpabilin siya dito hangtod nga ang kalagot sa imong igsuon mawala ba ka ang kalagot ka mo tay giingon ni Rebecca magpabugnaw sa ka magpabilin ka dito para dili ka makita pirmi ni Iso parang kalagot niya mawala. Munay pait kay no sa mga ginikanan sad nga naabi tay mga ato bang gitudloan ato mga anak nga dili maayo. Kuan man to kanang gitudlo dautan man to. Limbong man to, gilimbungan man nimo ang imong kaugalingong asawa imo mana nga gusto gyud nga siya mapanalanginan dili si Iso kay dili man niya mahal ang iyang kinabugulangang anak ang iyang tinuod yung mahal mo si Jacob nga mo'y makakuha sa panalangin anan diri sa kuano nga ingon siya nga maglayas ka adto ka na sa akong igsuon og magpabilin uban kaniya sa pipila ka adlaw hangtod ang kalagot sa imong igsuon mawala sa 45 no hangtod ang kasuko sa imong igsuon mawala gikan kanimo og niya makakalimot ni anang imong gibuhat ngadto kaniya unya ako mupasugo na mupasugo na pud siya kaya nang papulion sad kay mingaon baya pud na si Rebecca ug modili makita nila si Jacob ug si Iso mingaon man siya sa pipila ka adlaw unang magpakuha siya kanimo gikan didto ngano nga ako mawad-an usab kaninyong duha sa usa ka adlaw lamang unang dili gusto siya nga og unsay pagpaniid ni Rebecca nga murag wala na ikalagot si Iso yan na sang papulion si Jacob na ganang kinang mga at ginikanan nato ni adtong unang panahon pagid no naagya po ng mga lugar limbong no nga gibuhat di gid mawala na ang limbong hantod karon naagya daghan kay nabuhat gyapon aning limbong nga bisan ultimo ay mong asawa imo nang ilaron giilad nimo. Right. Lisod kay na no na imong kaugalingong bana imo ilaro nimo gihimuan nimo tungod kay tuwa ka nakakampi dito sa imong anak nga imong minahal imong pinanganak ron. Nakikita pagpangga ba lain-lahi ang pagpangga bingon siya ako to si kuwan panangga na ko to pamilya. Di ko gusto ato nga inyo daog-daogon ana di siya gusto ba na gusto na ko nga siya makita nako pirmi ana di siya gusto mo na mag-away ang mga pamilya mo na kung unsay imong una-una mo na magbuhat na lang yung og dili maayo dautan matambuyot mo lang si Isaac naglibog si Isaac kung sa ikaw bagyud ni og kinsa ni okay yamang gisimhot tinuod man ang sanina ako nabasahan tinuod man sanina man ni Jacob ni Esau ang isuot ni Jacob
mo mang panimaho mo manimaho mang kaumahan mo to nga ikaw gyud ako ni mingon po si Jacob una sobra gid kayo ang mga dautan mga bulong ba kani adtong unang panahon di gyud mawala hantod karon naagya po na mga kuan man kun ni God sa kaagi man gud ni sa atong mga unang mga tao ni kalibutan na ang pamatasan kani adto karon diwa gyud mawala naagya po na bisag unsa ka inila sa mga tao unsa gyud ka popular sa mga tao naagyud ng mga kasina naagi ng mga pagmahal mo nang giingon naagi ng mga gigugma siya ang akong gigugma siya ray bahala na tong usa basta kay siya nako makita na ko sa akong mga mata muna ya akong nasabtan no dili gyud mawala na sa kinaiya sa mga tao hantod karon muna nagpasalamat ganita karon nga nakabaton kita og kanang grasya gyud og kaluwasan nga dili nato kinahanglan buhaton pa salamat kay ana no nga sa unang panahon ug muni atong kuanon atong buhaton dili kita wa gitay kaluwasan pinaagi ni ana kay naa mga nang pagdumot na ang mga limbong nga mga paagi muna anda dalaygon kayo ang Dios no mura na akong nasabtan ini nga atong ibasa karon sa Genesis sa kapitulo 27 salamat kayo sa iyang mga pulong nga ato sa makatunan ug nasa tay masabtan sa unang mga panahon kaagi sa karaang mga katawhan nga una pa kanato dalaygon kay ang Dios Ama ug sa atong Ginoong Kristo amen. No ang akong verse nara sa 1 to 4 and it came to pass that when Isaac was old and his eyes were dim he could not see he called Esau his eldest son and said unto him my son he said unto him behold here am I too and he said behold now I am old and I know not the day of my death verse 3 now therefore take I pray thee thy weapon and thy quiver and thy bow and go out to the field and take me some venison verse 4 and make me savory meat as I love and bring it to me and I may eat that my soul may bless thee before I die. Nanindot sa 27 ba kay ma-relate sad ni nato sa atong kinabuhi karon sabi na ni Isaac naibaw-an na dyan ni Isaac say grabe katiguang na iyang edad ba parehara sad ni Abraham siyang papa ni abot yun mga ingana idara to mga 100 pataas sanggig sa tuwa gali di na kita kabot og 100 abot lang galig mga 20 di na mo ila ang edad kamatayon na adjud pirmi always yun na ang kamatayon pero diri man god kay sa 26 asa akong gi-share akong gi-kuan diri sa 1 to 4 kay nagpasabot man god diri na kanang yang mata hina na kayo yang lawas hina na kayo na mamatay na jud siya sa iyang mga niyang na-realize niya ba na mamatay na siya any day good sa iyang kinabuhi ba nagandam siya ni anya ang nitapuan ni sa 2 sa 3 4 ang 1 ug 2 mao na siya ang kinabuhi ni Isaac kanang iya na lang gi kuan yang kaugaling pangandam ba kay hina na yang lawas yang mata hina na tanan na jud iyan lang gipangandaman yang kaugalingon sa katapusan na lang ba siyang kamatayon nya diri man god mabasa na to sa 3 o 4 kay kadto maning padong man ni sila nangandam sila og kanang mga weapons og shivers og bow kay mao lagi maghunting sila kuyog ni Isaac or ni Esau or ni lang Rebecca pero mao lagi na resulta kay siyang kamatayon murag nangandam na sa diri ba kay kanalaging last na niya maulagi siya no ang tao lay kung kabaw siya siyang kamatayon mangandam lang or na sila last words or unsa na lang diri manggod sa sabta na to dire kay
ang katong mga blessings ni Isaac naman siya po niya, pero mao lagi kay ang iyang gipili na hatagan ta sa iyang blessings si kuan man ta to Esau nya mao lagi na lagi sa 27 mabasa lang siya nato diri ba na ang nindot na mga pangitabo di man jud na magka happy ending or ang ilahang katapusan maayo na dunay kanang conflict pirmi kay labi na imbis ato lang ni butang sa kanang tawhanon lang na side ba kay ang butang manggod na imo ibilin before nimo mamatay unya namang gali kay gibilinan na ng butang mao na siya imong gi appointed or mao na imong gipili na mao na imo kwan mo puli nimo or mao na makadawat sa imong mga butang unya naman joy uban manggod maka maunanaan lang nato diri ba na ay mo planog mga di mayo mga limbong matuging masita mo gawas jud ang kuan ba limbongon ba yang paggabati ba mao bitaw no mabasa lang nato diri na lang koy mga supportive verse pa mabasa lang nato pero sad reality ni pero kamaturan man jud ni di man jud bisag kinsang tao makarelate man jud ani so ako lang kuan no naman sa tay mabasa sa diri pero sumpay lang ni siya Psalms ari lang sa Psalms kay pero sumpay ni siya Psalms 116 no na mabasa jud nato diri ang tanan na mao lagi ha era kadiyat lang ang tanan tao jud na mabasa na to bakakon jud bisag unsaon daghan lang jud tag makuha ng mga bersikulo diri ba ako lang siya kuha lang ba relate lang sa kung mga isulti o anara kadiyat lang Psalms 116:11 and I said mao ni gingon ni David I said in my haste all men are liar nya di lang sad na pasaylain verse ani pero relate sad ni sa tanan ako lang sa kuanan kuan paglain verse ani kay sumpay-sumpay sa ni siya ba so, Romans 3:4 God forbid yea let God be true but every man a liar so obvious man jud no mauligi na ang tao lagi bakako na jud ang tinuod na jud ang Ginoo ang perpekto ang Ginoo mao bitaw na problema sa mga tao bisa pag niagi sa Old Testament or sa New ba ang tao jud bakakon jud bisag unsaon mao bitaw to ang naitabo didto nila ni lang Isaac lang Jacob lang Esau lang Rebecca na jud toy mga conflict or mga kagubot nila maabot diri mabasa na to diri kay nanuman kay bisag si Esau may gitagaan anang blessings ni Isaac nya mao lagi si Rebecca kamarag iya ragi kuan ang yang kaugalingon pa na ihatag ni Jacob mao to nya si Jacob sad nagkuan sad mga limbong no lisod no makita jud nato diri ang mga kalahian ra jud ba mao bitaw kung sa butang pa lang na atong kuan nun diri ning kalibutan na ako lang ni gisulti ba realidad lang ni kung mamatay ta wa man gud nay kwenta ang mga butang mao bitaw ang mga tao lang karon panahon na bisag wa lang masabti nila ilahang kaugalingon ba kay value lagi may buong sila ba na nanong giaguan pa man niya ato tong mga mahalo na butang unya ang ending day na mamatay unya mao ra lagi ini kamatay kung kinsa to ibilinan maihatagan pero imbis kung masayop og pagbahig away-away maggubog-gubot mao na sa mga family household ba kung naay masayop og kanang gihatagan
dili mo disagree sila, mo agree sila unsa basta ang conclusion lang ana ba, dili makontento ang isa kung dili sila tagaan sa kanang fair share ba. Mao jud na no bisag asa jud ta ning butanga malagi mag-away jud na lagi. Barya ra sad sa mga previous verse ba kanang nay mga lugar magali mag-away-away naman gali kay mo kwaon nila kung unsay naa nila na imbis wa sila pugso na lang kwaon. Pero kanilang siya ba kay ako lang makuan sa relate sa 9 sa Romans 9 sakto to gingon masita kay ni Apostol Paul manggudri masulti manggudri ang katong mga sovereignty na gisulti ni Apostol Paul ani sa katong naitabo nila ni sa lang Abraham sa mga Israelites jud. So ako lang kuno ng mga verses lang ani. Verse 9 to 10 to 11 12 diri pa lang gayda ano mailhan jud nimo ang mga conviction silang ay mga kwan lang Abraham ba ug nilang Rebecca tanan la diri 9 to 10. And not only this, but when Rebecca also had conceived by one even by our father Isaac 11. For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that's the purpose of God according to the election might stand. Not of works, but of him that call it. So kana pa lang gay ba obvious na mo no kung unsay naitabo po nila ni Abraham gisulti lang ni Apostol Paul dir sa Romans kay mao lagi to katong mga sovereignty nara kadiyot na disturbo ko. So mao tong naitabo na kanang naitabo na jud diri ba gisulti ni Apostol Paul diri sa 9 to 11 manggali na mao naman jud nano ang mga gipang naitabo sa Old Testament na kanang mga complex na naitabo nila ni Sarah, Abraham, hantud lang Isaac, la Rebecca. Dadyo'y mga complex jud na may tabo nila kay labi na kung ang taga na nilahang mga blessings kung adto sa pikas niya ay mauni dira mo gumugawas ang pagka-envy og jealousy god mismo gali ni Esau ibis siyam tagi gitagaan niya nag-envy siya og kuan ni Jacob dira nimo makita ang mga kasakitan ba no natural ay kanang karon panahon na ang tao mag una-una jug mga pati jud no kung kabaw siyang dili pareyaha og dili manggali kung pareyaha manggali kung the more niya naon mahimo naman gud na og kanang bati god mahimo naman gud nagsala makadugayan mao bitaw sad no sakto sa tuging masita ba kung ato manggaring spiritual kung dili magali ta magtuon gali sa pulos Ginoo kung wala gali ni suda nga tong spiritual mahimo man ang mentally ill or spiritual ill kay wa may sudang una-una wa may spiritual unsa may akong makatunan kung kaniya kung gipangbuhat karon di ko mobasa balisod na kay na mao bitaw ang tao na mahimo na lang og kanang kakwangon ba or mahimo og bati kay mao lagi na kung dili lagi magbasa sa pulong Ginoo mao lagi jud na remind sa jud sa ako sa ato tanan babsag sa ako ang kaugalingon pasalamat lang ko sa Ginoo kay naman gud ni pagkatunan ang tanan mga nabasa na to dire kay para sa sad sa ato ang spiritual bagi sakto sa to ganiha gi-remind man sa gugo na kanang kung Kristohanon ko dila ra sad ni taken for granted na napugos lang ka or nakaingon na tag kanang check attendance kay naga imora ka napugos sa tanan pero salamat taw sa Ginoo na ba kay kung dili man gud ko mapukaw sa kung kaugalingon or kanang gay magpatapol-tapol dira nang gud nimo makita ang kasakitan permiso tanan ng dungog gimaya lamang no sa tuboy na Dios salamat sa Ginoo.